Welcome sa ating another episode ng isang video at sa ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa parabola. So kapag ka sinabing parabola pala, meron itong different types. Una, merong parabola tayo na yung kanyang vertex ay nandito lang sa origin at meron din naman na parabola na yung kanyang vertex is somewhere dito sa 4 quadrants. So ang pag-uusapan lang muna natin ngayon ay yung parabola na yung kanyang vertex ay located dito sa origin. At dito sa topic na to, ay advice na yung different formulas na ginagamit. So dapat po alam na alam natin kung paano siya i-graph, no? So example, kapag nakita nyo yung equation na let's say y squared equals 4x, so dapat alam natin kung pasaan yung opening, no? So kapag yung y kasi yung naka-squared, so, ang ibig sabihin nito, yung parabola natin is either opening dito sa right or pwede rin siyang mag-opening dun sa left. Depende na lang sa sign. Kapag positive siya, so yung magiging opening yan ay papunta dito sa right side. Pero kapag may negative sign, so pupunta siya dito sa left side. So, yan yung characteristic ng parabola kapag y squared equals 4x. So, pwede rin naman na yung x refer siya dun sa tinatawag na axis of symmetry. So, kung yung x yung axis of symmetry, ibig sabihin nun, yung parabola natin is dinidivide nitong axis na to. So, at kapag positive siya, ibig sabihin yung positive x-axis, so nandito yung opening ng parabola. So, pwede rin po na gamitin nyo, no? So, kapag yung x squared naman, halimbawa, nakita nyo naman po yung x squared, siya naman yung naka-squared. So, and then we have 8y. Ang ibig sabihin yan, yung parabola natin is either mag-opening siya upward o pwede rin siyang mag-opening downward kung negative yung sign. Or pwede rin na gamitin yung po na basis yung y. Ibig sabihin yung y, yun yung axis of symmetry. Kung positive y, ibig sabihin yung positive y-axis na to, ito yung nagdi-divide sa parabola at yung vertex ay nasa 0, origin, so ibig sabihin opening upward siya. At kung may negative sign dyan, so, nandito yung vertex, ibig sabihin mag-o-opening downward. At dito po, tinatanong dito, yung mga parts ng parabola, yung axis of symmetry, yung directrix, endpoints of the latus rectum, yung length ng latus rectum natin, yung focal diameter, at syempre, yung graph. No? So, ngayon, hindi po ako gagamit ng maraming formula, kundi ang pag-uusapan natin sa ngayon is paano mag-solve ng parabola na ginagamit po yung tinatawag na graphical method approach. So in that method, so hahanapin natin yung different parts ng formula, pero hindi na tayo gagamit ng mga formula so that maiwasan nyo yung pag-memorize ng maraming formula. No? So graphical approach po yung aking isi-share sa inyo. Di pag-usapan muna natin itong equation, what if nakita nyo y squared equals 4x. So kung beginners ka sa topic na to, so paano nyo siya madaling matututunan? Again, yung concept ng ganitong equation ay parabola na nagbibigay siya ng mga information. Example, kapag tinanong ka ng vertex, no, letter A, yung first question natin, ibig sabihin, pag wala kang numbers na nakikita dun sa x and y, ibig sabihin, yung vertex natin ay nandun lang sa origin. Yan. Located siya dun sa origin. Kaya mamaya, pag-graph natin, so i-identify natin na yung highest o yung lowest point ng parabola natin ay located dito sa origin. Nandito po siya, no? And opening to the right ito kasi naka-squared yung y. So, to the right yung opening. So, paano natin isosolve yung tamang graph? So, itong 4 na nakikita natin, basically, ibig sabihin nito, ito yung length of focal diameter. So, o yung focal diameter niya o yung length ng latus rectum. So, meron tayong formula, pwede natin gamitin yung 4p or 4 times of the focus is equal to the length of the latus rectum. So, kung ano po yung coefficient na nakikita nyo dito, equal sila. Now, sometimes in other book, gumagamit siya ng variable na a. So, kahit alin po pwede gamitin, variable a or variable p. So, dito we divide both sides by 4. So, di ko na po ipapakita yon, but we simply divide 4 by 4 and the answer is 1. And I suggest, kapag meron po kayong nakuha na length ng focus, yan po ay manggagaling sa vertex, lagyan nyo po ng direction. Pasaan ba yung kanyang direction? Diba, na-find out natin na y squared, ibig sabihin yan po ay going to the right. So, maglagay kayo ng arrow
going to the right. So kasi ito pong arrow nito, i-guide tayo nito kung saan natin ipa-plus itong 1 unit, no? So kasi sa letter B, tatanungin tayo ng coordinates ng focus. Again, sa graphical approach, hindi tayo magkakabisa ng maraming formula. Basta alam niyo lang po kung saan pupunta yung focus. Ibig sabihin, kung ang vertex mo na sa origin, tinuturo ka nung arrow na pumunta ka daw sa kanan 1 unit, no, from the vertex. So it means 1 unit is here. Yan. Kaya itong coordinate, itong point na nakikita natin, no, yan po yung location ng focus. Kaya kung titingnan natin, yung focus natin ay makikita nyo na po dyan na yung kanyang x-coordinate ay located po doon sa 1, pero yung x-coordinate niya ay nandun sa 0. Kaya meron ka ng sagot na 1 and 0 for your focus. Ngayon, paano mo malalaman yung endpoints ng latus rectum? So remember, meron tayong formula na yung tinatawag na length ng latus rectum ay 4 times ng focus, no? Yung overall length, no? Kaya meron kang 4 times 1 is 4 units. So ibig sabihin kung 4 units yung length, no, at opening to the right, ibig sabihin nahatiin mo yung 4 sa 2, so meron kang tig 2 units kasi yung pong axis of symmetry natin dinidivide niya into equal parts yung parabola na opening rightward. Kaya ibig sabihin, mabilang ka from the focus upward, 1, 2, then going down, 1, 2. And ititrace mo po siya at yan na po yung ating magiging parabola. Opening upward kasi nakikita natin na y po yung naka-scored. No? So ititrace na lang po natin. Ayan, meron na tayong parabola. At ito pong mga endpoints na to, hindi natin kailangang magkabisa ng formula kasi nakikita naman natin na ang coordinate nitong focus na to, ito yung focus natin, kitang-kita na yan ay nandun lang sa 1 and 0. Kapag ka-trace natin yung ating graph, makikita natin na same line po siya. No? So, ibig sabihin, ito ang coordinate nito ay nandito rin siya sa 1, pero since dinoble natin yung y-coordinate, meron na tayo na 1 and 2, at sa baba ay syempre nasa x coordinate siya na 1, pero na-going down tayo, yan, which is negative 2. Yan, no? So, madali lang kunin yung mga endpoints ng latus rectum. So, yan na po yun, no? At yung ating tinatawag na directrix, no? Pag tinanong kayo ng directrix, so equidistant po, no? Yung focus, yung distance ng focus from the vertex at yung tinatawag na directrix from the vertex. So, equidistance. Ibig sabihin, kung 1 unit, yung focus mo from the vertex, 1 unit away din, no? Yung ating directrix, but to the left, no, kasi nasa siya, opposite side nung tinatawag na vertex. Dito natin ilalagay yung ating directrix. We have a broken line here. So ito po ay nagre-represent dun sa tinatawag na directrix. At basically, meron siyang equation, tinatanong po yan. Yung equation, para hindi kayo masyado magkabisa, no, ang isang techniques dito is alamin nyo lang kung saan nagkaroon ng perpendicular, saan siya perpendicular itong line na to. So, di ba, nag-perpendicular siya dun sa tinatawag na x-axis. So, ibig sabihin, yung magiging directrix natin, pag tinanong tayo ng directrix, kunin nyo lang po yung variable kung siya sa tumama na axis x at kung anong value ng coordinate, no, which is negative 1. Yan po yung tinatawag na directrix. At remember, pag sinabing directrix, this is an equation of a line. At itong axis na nagdi-divide naman dun sa parabola into 2 equal parts, tinatawag po natin yan na equation of axis of symmetry or simply axis of symmetry. At meron po siyang equation, no? May equation po siya. Yung equation niyan ay malalaman nyo po, again, kung horizontal line, kung saan po nagkaroon ng perpendicular, no? Kung saan nagkaroon ng perpendicular line siya, so ibig sabihin, nag-intersect siya dun sa origin. So, ibig sabihin, since this is horizontal line, kukunin nyo po yung axis kung saan siya nag-perpendicular, which is the y-axis. Kaya yung axis of symmetry natin, the equation of that is simply dun sa origin, which is y equals 0. Ayun, no? So, napansin nyo po, sa graphical approach, wala tayong kailangang kabisahin ng formula. So, magdedepende lang lahat tayo ng information natin sa nakikita natin sa graph. Kaya dito, pag kaya mong i-graph ang parabola, so madali mo pong masasagot ang mga tanong. So hanggang dito lang tayo sa first example natin involving y squared. Kapag ka nag-negative po yan, yung ating parabola, pupunta lang yan dun sa kaliwa. No? At kapag ka naging x squared,
pupunta lang yan dun sa kanan, mag-upward lang yan, at kapag ka nag-negative naman po yung x-chord natin, yan naman po ay magda-downward lamang. So ngayon, dito lang muna tayo at sa susunod, pag-uusapan natin yung iba pang types ng equation ng parabola. So, and I'm hoping ulit na meron po kayong natutunan sa short video na ito. So, abangan nyo po yung ating susunod na video. So, hanggang dito na lang tayo. And thank you. See you. Kita-kits tayo dun sa ating next video. And please subscribe again kung meron kayong natutunan. Share and like yung ating video about sa parabola. Bye-bye!